Habang nagsasagawa ng balikatan drills ang Pilipinas at Amerika ay umepal mga kapatid ang China at nagsagawa ito ng live fire drills, no? Pag-usapan natin to mga tol. I'm just a young nigga chillin' on it. First time I seen ice was a Malapit sa hilagang katubigan ng Luzon, kasabay ng balikatan exercises ng Pilipinas at US, ay bigla na lamang umepal mga kapatid itong China at nagsagawa sila ng live fire drill. So panoorin natin ang buong detalye rito sa Net25 News and Information mga tol, samahan ninyo ako. Sa kasagsagan po ng balikatan exercises sa pagitan ng Pilipinas at ng Estados Unidos ay nagsagawa naman ng live fire drills ang People's Liberation Army Southern Theater Commandants China. Malapit yan sa hilagang katubigan ng Luzon. Sa kasagsagan ibig sabihin sa during, no? Sa gitna mga kapatid o habang nagsasagawa ng balikatan drills ang Pilipinas at Amerika, sumabay etong China at nagsagawa naman sila ng live fire drills, meaning nagpaputok sila ng siguro mga live fire bullet mga tol, no? Ayon sa militar ng China, layunin ng kanilang pagsasanay na panatilihin ang kapayapaan sa rehiyon at maingatan ang soberanya ng China. Hindi nagbigay ng impormasyon ng Beijing kung kailan o kung saan eksaktong isinagawa ang war games ng kanilang militar. Ang tindi ng China no? Kapag ang Pilipinas nagsasagawa ng mga live fire drills o ng mga maritime drills, no, is nakakasira daw sa kapayapaan mga kapatid at saka sa stability ng region. Pero kapag sila ang nagsasagawa ng live fire drills is para daw sa kapayapaan. Aba, kita nyo naman yan mga tol. Diba? O balikan natin yung sinabi ng China mga tol, para daw sa kapayapaan. Beranya ng Hilagang katubigan ng Luzon. Ayon sa militar ng China, layunin ng kanilang pagsasanay na panatilihin ang kapayapaan sa rehiyon at layunin para daw panatilihin ang kapayapaan sa rehiyon. So ibig sabihin mga kapatid, kapag sila ang nagsasagawa ng mga ganitong klaseng drills, mga live fire drills, is para daw sa kapayapaan. Pero kapag ang Pilipinas na ang nagsasagawa ng mga balikatan exercises, ng mga ganitong klaseng pagsasanay is nakakasira daw sa stability, sa kapayapaan mga kapatid at saka playing with fire. Yan ang laging sinasabi ng China dito sa Pilipinas. Pag sila para sa kapayapaan no? Ang tindi no? maingatan ang soberanya ng China. Hindi nagbigay ng impormasyon ng Beijing kung kailan o kung saan eksaktong isinagawa ang war games ng kanilang militar. Nanindigan ng Chinese military na ang kanilang pagsasanay ay alinsunod sa umiiral na international law. Kapag sila alinsunod sa umiiral na international law. Kapag ang Pilipinas is nakakagulo, nakakasira ng kapayapaan mga tol. Kahit na hindi tayo tumatawid o lumalabas mga tol dun sa ating 200 nautical miles exclusive economic zone, pinupuna nila yan. Nitong nakaraan nga lang, di ba, habang yung balikatan exercises ng Pilipinas, ng Amerika, ng Japan, di ba, pinuna nila mga tol, binatikos nila. Sinasabi nilang naglalaro daw tayo ng apoy at yung mga bansa daw na umaasa sa puwersa ng ibang bansa is magkakaroon ng backfire. Diba? Yan ang lagi nilang sinasabi mga tol. Pero kapag sila na nagsasagawa, no, minsan kasama nila Russia. Pumapasok pa nga sila dun sa Sea of Japan, sa airspace ng Japan, diba? Pumapasok pa sila ng ganyan. Kapag sila nagsasagawa, alinsunod sa international law. Para sa kapayapaan. Ay, nako po. Samantala, nagsagawa ng counter-landing live fire drills sa pagitan ng militar ng US, Pilipinas, Australia at New Zealand sa Arboleon, Palawan. Gusto ko makuha yung reaction nyo rito mga tol. Gusto ko rin makuha yung inyong komento. Ano yung inyong masasabi tungkol doon sa mga sinasabi ng China? Kapag sila gumagawa, alinsunod sa international law para sa kapayapaan, para maingatan ang soberanya ng China, di ba? Kapag sila gumagawa mga tol, napaka-perfecto talaga nila, napaka-mabubuting nila lang. Gumamit o ginamit sa naturang pagsasanay ang High Mobility Artillery Rocket Systems o HIMARS at mortars para ipakita ang kahandaan ng militar sa anumang banta ng mga kaaway. Itong unang pagkakataon na magkasamang nagsagawa ng live fire drills
ang 4 na bansa sa kasagsagan ng balikatan exercises. Ooh. Nagsimula ang balikatan exercises noong April 20 at inaasahang matatapos sa May 8 ng taong kasalukuyan. Malapit na. Ituloy natin ang balita tungkol dito sa balikatan, mga kapatid. Ginamit na sa balikatan yung mga weapon system kontra drone at unmanned aircraft, mga kapatid, no? Dito sa Zambales yan. Panoorin naman natin mula rito sa PTV News. Ginamit sa balikatan exercises ang iba't ibang weapon system sa magkahiwalay na pagsasanay sa Zambales at Palawan sa harapang West Philippine Sea. Yan ang ulat ni Patrick de Jesus live. Patrick. Yes, Dayan, ipinamalas ang interoperability ng Pilipinas at Estados Unidos kasama ng Japan dito sa San Antonio, Zambales sa isang Integrated Air and Missile Defense Demonstration. Okay, so kasama pala Japan dito, okay? Pinaputok sa balikatan exercises ang Avenger Air Defense System Wow. ng Estados Unidos. Avengers. Inasinta nito ang isang drone gamit ang Stinger missile. Isa-isa ring pinuntirya ng Marine Air Defense Integrated System o MADIS ng US ang iba't ibang klase ng drone at unmanned aerial vehicle bilang bahagi ng pagpapatuloy ng Integrated Air and Missile Defense Demonstration sa senaryo ng coastal defense. Gamit ang .30 caliber machine gun at .50 caliber machine gun, napabagsak ang mga pinalipad na trainer drone na umaligid sa baybayin ng Zambales kaharap ang West Philippine Sea. Magaling, magaling. Ang mas malaking Banshee drone naman, tinarget ng Stinger missile na pinakawalan mula sa MADIS. Ito ang ikalawang beses na itinampok sa balikatan exercises ang MADIS ng Estados Unidos na isa sa mga weapon system kontra drone at iba pang uri ng unmanned aircraft. Ito'y system ng Amerika. Hindi ko alam kung meron na ba tayong ganito, pero dapat meron na tayong ganito kasi mga tol, sa modernong bakbakan ngayon, kita naman natin 'di ba sa Middle East, madalas talaga ginagamit ang mga drone kasi isa to sa mga pinakamura na madaling i-produce pero effective para dun sa kalaban. So ngayon talaga ganyan na mga gamitan ngayon, no? At saka ano to, bawas casualty to para sa mga sundalo kasi unmanned yan, walang piloto, walang nagpapaandar, walang nakasakay na ano. So kung sakaling mapabagsak man, walang mapapahamak na sundalo. Tapos nga low cost pa siya. Kaya napaka-epektibo niya. And yung Iran nga, yan yung madalas ginagamit nila. So dapat talaga merong tayong sistema para makontra natin yung mga ganyang klaseng pag-atake. Lalong-lalo na mga tol, alam naman natin yung China, meron pa nga silang tinatawag na mothership, drone mothership. Isang malaking isang malaking parang eroplano na kayang magpakawala ng daan-daan drone. Meron silang ganun. Pero hindi naman natin sinasabing itong balikatan na to para sa China, di ba? Hindi rin naman sinasabi yan ng AFP natin. Pero ito'y paghahanda para sa mga banta ng mga posibleng maging kaaway. No? Tuloy natin. Ang paggamit sa MADIS kasama na ang Avenger ay pagpapaigting sa depensa sa panahong umuusbong panglalo ang drone warfare. O, di ba? Lalo ngayon. These are modern threats. These are different strategies that we have to consider. And basically, on this part, kaya makikita natin dyan yung mga drone operations and how to counter them. Nakikita natin yan sa gera ng Russia at saka Ukraine. No? Isa yan sa ginagamit nila. Yes, this is part and how to protect our airspace. Not just by drones, by the different threats in the space or airspace. We learn a lot from our allies. We determine our gaps on that, and when we come back home, we will address that gaps in order for us to perform well. Kikita daw nila yung gaps, yung diferensya, mga tol. Kasi talagang alam nyo na, napag-iiwanan sa teknolohiya Pilipinas In our duty. Naging katuwang sa pagdetect sa mga drone ang Surface-to-Air Phyton and Derby o Spider Air Defense Missile System ng Philippine Air Force. Habang may mga observer din mula sa Japan na kabilang sa mga nangasiwa sa command and control. We'll start with the detection of unknown trucks
through our early detection sensor, the tracks will be reviewed and correlated through sa tactical air control element or TASE. And once na consider na itong hostile, then it will be distributed or relay on our air defense system such as yung ating Spider, yung MADIS ng US, and then the Vampire and the Avengers. Magkakasunod na rocket ang pinakawalan mula sa High Mobility Artillery Rocket System o HIMARS ng US Army. Kaugnay ito ng counter-landing live-fire exercise sa Apurawan Beach sa Palawan na parte pa rin ng balikatan. Palawan, isa to sa pinakamalapit sa West Philippine Sea. Di ba may mga ulat pa nga dati na inaangkin din yan ng Alam niyo na ako sino yun. Kasabay nito ay ang pagpapaputok ng 105mm howitzer ng Philippine Marines. I-deploy rin ang mga light armored vehicle kung saan ipinakita ang pagpigil sa mga banta mula sa dagat. Mabuti ng handa, di ba? Kasi trabaho talaga ng sundalo yan. Trabaho talaga nila yan. Maging handa palagi. Kasi hindi natin alam mga tol kung kailan pwedeng magkaroon ng mga ganyang klaseng senaryo. At which is, hindi naman natin hinihiling na sana mangyari. No? Sana nga hindi. Sana nga yung mga napagsanayan nila sa balikatan, sana nga yung mga ginagawa nila ngayong exercises is hindi talaga magamit sa aktual. No? So hindi natin kakailanganing gamitin yan. Pero syempre mabuti pa ring handa sila pero sana hindi mangyari sa totoong senaryo mga tol. No? Ikaw ano ang iyong masasabi tungkol dito? Pwede ka magbigay ng iyong sariling komento sa ibaba.